magandang hapon sa ating lahat na naririto at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at meron po kayong katanungan o kahit wala po kayong katanungan, maaari po sanang lapitan ninyo ang atin pong reception table doon sa katabi ng pinto. O kung may katanungan po kayo, maaari din niyo pong wag po kayo mag-atubiling lumapit sa mga pastor o miyembro ng Grace Fellowship Church. Muli po, welcome. Ngayong hapon ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng unang Korinto. Si Pastor Peter Martin ay mangangaral mula sa unang Korinto chapter 16 verses 19 to 24. Sinasabi sa Efeso chapter 1 verses 11 to 14, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang Kanyang kaluwalhatian. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang Ebanghelyong ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating pagsasama-samang pagsamba ay katibayan ng gawain ng Diyos ayon sa Kanyang pasya at kalooban, sapagkat ang mga umaasa kay Kristo bilang isang katawan na tinatakan ng banal na Espiritu ay patuloy na magsusumikap tungo sa pagkakaisa kay Kristo sa kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Tayo po ay tumayo at sama-sama nating sambahin ang ating Panginoon sa pag-awit. You are
be the head of all His purpose to fulfill. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. Come praise and glorify our God, for we believe the word, and through our faith we have seen the Spirit of the Lord. The Spirit guarantees our hope until redemption's done, until we join in endless praise to God the Three-in-One. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. Amen. Mahal na mga kapatid, si Kristo ang ating kapahingahan. Siya lamang ang nakatugon sa mga kahilingan ng kautusan. Siya ang plano ng Diyos para huminto tayo sa sariling pagsusumikap para sa ating kaligtasan. At ito ay ating ipinagdiriwang sa araw ng Panginoon, ang kapahingahang mayroon na tayo kay Kristo, habang ating inaasahan ang dakilang kapahingahan na darating sa kaganapan ng panahon. Jesus, I am resting in the joy of what thou art. I am finding out the greatness of thy loving heart. Thou hast bid me gaze upon thee, and thy beauty fills my soul. For by thy transforming power thou hast made me whole. Jesus, I am resting in the joy of what thou art. I am finding out the greatness of thy loving heart. Oh, how great thy loving kindness, vaster, broader than the sea. Oh, how marvelous thy goodness, lavished all on me. Yes, I rest in thee, beloved, know what well
grace is thine. Know thy certainty of promise, and have made it mine. Oh Jesus, I am resting in the joy of what thou art. I am finding out the greatness of thy loving heart. Simply trusting thee, Lord Jesus, I behold thee as thou art, and thy love so pure, so changeless, satisfies my heart, satisfies its deepest longings, needs, supplies its every need, and surrounds me with its blessings. Thine is love indeed. Jesus, I am resting in the joy of what thou art. I am finding out the greatness of thy loving heart. Ever lift thy face upon me as I work and wait for thee, resting neath thy smile, Lord Jesus, earth's dark shadows flee. Brightness of my Father's glory, sunshine of my Father's face, keep me ever trusting, resting, fill me with thy grace. Jesus, I am resting in the joy of what thou art. I am finding out the greatness of thy loving heart. Mga minamahal na kapatid, ang pagkakaisa ng simbahan ay nakasalig sa katotohanan at ipinapakita sa pag-ibig. Naway makilala tayo sa mga ito upang sa pamamagitan natin ay makilala ng mga tao si Kristo. Isinulat ni Apostol Juan sa kanyang epistle, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tindig iglesia at magbaluti, dingnang kay Kristong tawag. Ang mahinay masiglang tumindig, salita ng Diyos ang hawak. Ang pananalig pansangga, katotohanan sandata, hukbong pag-ibig ang nagtuturo.
pag-ibig, ang bihag palalayain, at ng tabak ating madadaig, ang kaaway lulubigin. Pagsubok may pumalibot, tagumpay tiyak maaabot, gantimpala sa kanyang ginawa, ni Kristo'y matatamasa. Masdan sa krus, katarung at habag, nagtagpo kay Hesu Kristo. Kaaway ay tinapin niyang lahat, ang kamatay ay tinalo. At habang nag-uumaga, sa libing ay bumangon siya. Tagumpay niya'y tuloy hanggang kapag ang lahat ay magliwanag. Espiritu, bigyan mo ng sapat na biyaya sa takbuhin, upang kami magsikat ng tapat, gantimpala'y mapasamin. Mga banal, sumasaksi, dinig namin kanlang sabi, naghihintay kay Kristong pagbalik, dadalhin kami sa langit. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Mga awit, Kabanata 133, talata 1 hanggang 3. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid. Umaagos ito't nababasa, pati ang suot na damit. Katulad din nito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumilig sa dakong maburol na bundok ng Zion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh, ang pangakong buhay na mananatili. Maaari na po tayong maupo para sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami na meron po kaming maaring lapitan na siyang lumikha ng mundo, na siyang Diyos na may pangako kay Abraham at pangako sa bagong tipan. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami na meron kaming sustainer o yung umaalay po sa mundo na inyong anak na si Hesu Kristo. Salamat po, Panginoon Diyos, na hindi kami nakikipag-usap sa isang bato na hindi nakakakinig sa amin. But we speak humbly to the ever-living God, the creator of all universe, the creator of all the material things. Lahat ng material po sa buong mundo, kayo po ang lumikha. At nagpapasalamat po kami na meron kaming pagkakataon makipag-usap po, Panginoon Diyos. And we have this channel because of your Son Jesus that we can talk to the Father of creation. Humihingi po kami ng patawad, Panginoon Diyos, para sa aming complacency, para sa aming katamaran. Minsan, Panginoon Diyos, hindi nararapat ang aming nagagawa during the week.
Minsan nauuna po ang aming mga social media, ang aming mga pinapanood, ang aming mga ginagawa. Sabi nga ni Lord, even the things of this world, humihingi po kami ng patawad kung minsan binibigyan po namin ng mas importansya pa yung mga yun kaysa sa mga bagay na pinangako niyo po sa amin. We pray, Lord, that we just put Christ in the center of all things, even in our daily lives. Lord Jesus, we thank you that because you promised us forgiveness. You promised us every time na lumapit po kami for forgiveness, sinasabi niyo po sa amin na pinagbayaran niyo na po yun. Salamat din, Panginoon Diyos, na hindi na po kami sa kagaya ng mga unang iglesia na nasa kuweba pa lang, doon sila nagtitipon-tipon. Ngunit kami ngayon ay may kapayapaan. Makapagpanalangin ng ganito, makapagsamba ng ganito, na may kapayapaan sa magandang lugar na ibinigay niyo at ibinless niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos. Hinihiling nga po namin ang mga ibang iglesia sa buong mundo na katulad din po namin. Ngunit sa kanila, ang kanilang paghihirap ay yung pag-uusig, Father, sa Middle East, sa Romania, sa China, sa Congo, na may namatay na 70 pinatay ng mga ibang lahi, Father God. We pray for these churches that you sustain them and us. We claim that we continue to hold on to that promise that upon this rock, Jesus said He will build His church. And so, Father, bigyan niyo po sila ng lakas. Tanggalin niyo nga po sila sa pag-uusig. At sana yung kapayapaan na meron po kami na kay Kristo Jesus ay bumantay sa bawat puso at damdamin, Panginoon Diyos. Alam po namin kahit sa aming iglesia, sa GFC, marami pong nagsastruggle. Ngunit nagpapasalamat po kami na dumating kami today. Which means, nasustain niyo po kami. Which means, kahit anong problemang dinaanan namin, Panginoon Diyos, nandito po kami ngayon, physically. And for those who are weary, nare-remind po kami ng inyong pangako, all those who are weary and heavy laden, sabi mo nga, Jesus, na lumapit lang kami and you will give us that rest. Father, some of us are heavy laden, some of us are spiritually down, some of us are physically sick, Father God. Inilalapit ko po itong mga miyembro po namin sa inyo, Panginoon. Would you meet us at our needs? Pinapanalangin po namin ang bawat event or bawat event ng GFC. Marami po. May Thursday, may Saturday, may women, may men, may youth, may young pro. Napaka-busy po ng aming mga schedule. Ngunit alam po namin na kailangan po namin ng inyong pagbabasbas, Father. Ituro nyo nga po sa amin na si Jesus ang sentro ng aming ginagawa. Ituro nyo nga po sa amin na itong lahat ng aming events, Panginoon Diyos, kahit yung membership meeting, Panginoon, if you are not Jesus, if you are not the center, these are all for naught. And please put yourself on your throne for our hearts and for our good. We pray for the activities, the church camp. We pray for the staff, aming staff na nagiging busy na po. Panginoon Diyos, would you sustain them? And we pray as we end this book in thanksgiving, Father, nagpapakumbaba kaming lumalapit po sa inyo at hinihingi po namin ang basbas ninyo at hinihingi po namin ang banal na Espiritu, o Diyos banal na Espiritu, halina't manguna at mangusap kayo sa bawat puso at isipan. Sa mga hindi pa nakakakilala, Panginoon, sa inyo, may today be a day that you reveal yourself as well. And we thank you that you are the God who sustains us and teaches us, admonishes us today. In Christ's name, amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Wow! First time ako nakakita ng maraming tao sa Tagalog like this.
And if it is because of one thing I think it is, then in advance, I'd like to thank you for your participation in this church. Alam po natin, mayroon tayong members meeting mamaya. Many of you opted to go Tagalog, and that is perfectly fine. We thank you, which means na pupunta rin kayo mamaya sa members meeting. Maraming salamat. Ang ating text for today is 1 Corinthians chapter 16 verses 19 to 24. Ang title is medyo mahaba, pagkakaisa at pagpaalala ng pag-ibig at biyaya. Sa English kasi mas mahaba pa, solidarity, continuity, harmony, and a reminder of love and grace in 1 Corinthians chapter 16, 1 to 4 to end. Joke lang. Pero tinatanong ko po sa sarili ko, at bago ko sabihin yun, ay aanyayahan ko po kayong tumayo para basahin ang 6 verses. Hirap. Verse 19, 20, 21, 22, 23, and 24. Unang Korinto chapter 16, 19 to 24. Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kayo buong pusong binabati sa Panginoon ni Aquila at Prisca, kasama ng iglesyang nasa kanilang bahay. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatiran. Magbatian kayo na banal ng halik. Akong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito sa aking sariling kamay. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya. Maranatha. Ang biyaya ng Panginoon Hesukristo ay sumainyo nawa. Ang aking pag-ibig kay Kristo Jesus ay sumainyo nawang lahat. Amen. At pwede na po tayong umupo, and may the Lord bless the reading of His Word. May it penetrate our hearts and minds today. Nung huli po akong nag-preach po sa inyo ay simple lang po ng ating dinaanan dahil napakaganda ng verses. Hindi naman sinasabing hindi maganda verses today, ngunit mas mahirap lang ng konting ipangaral po ito. And if I'm going to preach this, it's a little more, medyo mas nahirapan ako. Last time, isa-isahin ko lang yung mga talata. Naalala niyo po, nasa 1 Corinthians chapter 15, yung pagkatapos nun, di ba? Therefore, be steadfast, immovable, di ba? Always, napakadali lang nung verse eh. Eto, sabi ko nga last time, sana hindi na makasagabal yung aking opinion, okay na. This time, parang mas komplikado kasi minsan lang ako makakapag-preach ng ending ng isang book at napakapuno po ng magandang aralin galing sa Panginoon, ang 1 Corinthians chapter 16. And how do we end this book? How do we end preaching this book is the challenge, and we'll see where we will land. Nung inaaral ko po ito, naalala ko po isang game. Si Kuya Peter kasi isang gamer. Noong araw, ngayon minsan na lang ako maglaro. 5 years ago, merong isang game tawag Death Stranding. Okay. Mga gamers dyan, shout out. Ito ay isang 22, kasi pandemic nun eh. Kaya napalaro ako nito. Ito ay isang 2020 Game of the Year candidate kung saan may isang parang post-apocalyptic, yung tapos na yung mundo, yung setting na medyo wasak yung mundo. At ang pangunahing gawain ng bida ay maghatid ng mga mahahalagang sulat at maliliit na bagay sa mga iba-ibang syudad, mga wasak-wasak na syudad at lupain na punong-puno ng kaaway. Pag dumadaan ka, puro kaaway lang makikita mo. May masamang panahon, bad weather condition, at ito yung napakahirap na laro. Kung ikaw ay isang console gamer, wala yata, ako lang yata dito. Kilala nyo si producer Hideo Kojima. At bakit ko sinishare to? Kasi kung papaano umunlad ka sa laro, kung gaano ka kahusay bilang isang courier, bilang isang lalamove. Ang pangunahing karakter dito ay kilala niyo po si Daryl sa Walking Dead? Nalala niyo yung may crossbow? Siya ang pangunahing karakter. Ang pangalan niya dito ay si Sam Porter, bridging cities. Mas kilala nga siya sa Daryl sa seryeng Walking Dead. At kapag naging mas magaling ka, si Sam Porter Bridges, yung bida, kung sinong
nilalaro mo sa controller mo, ay mas marami kang sulat na maihatid, mas gumaganda yung karir mo. Nagpro-progress ka sa game, meaning binibigyan ka ng mas maraming responsibilidad. Meaning, bibigyan ka pa ng mas malalaking bagay na dadalhin mo sa iba't ibang lugar. Itong game na to sa simula, tumatakbo ka lang, mamaya meron ka ng motorsiklo. Parang nga lalamove. Kapag mas nagagawa mo pang ito at dalhin sa mga different cities, mas magiging konektado yung mundo. Tandaan mo, isang post-apocalyptic setting. At dahan-dahan, babalik ang mundo sa normal. Bakit ko ibinabahagi po sa inyo ito? Tulad ng Meet Joe Black, binibigyan ko kayo ng papanoorin sa YouTube mamaya. Joke lang. Ang pangunahing tema sa Death Stranding ay ang kahalagahan ng koneksyon ng tao na bahagi ng isang aking diin today. Ang kwento ng video game lang yun, pero ang ganda ng aral isang nawasak na mundo at nakasentro siya sa idea na ang mga tao ay kailangan magsama-sama at bumuo ng mga koneksyon upang mabuhay sa isang mundong wasak na. Kailangan nilang magkaroon ng koneksyon, kailangan nila ng isang network. Mga kapatid, ganyan talaga ang paraan nung unang simbahan na nabuhay nung first century. Nananatili silang konektado. Bumuo sila ng isang network na hindi nag-iisip tungkol sa pagkakaroon ng isang kalamangan, magkaka-network ako, ngunit upang sila ay maaaring makatulong sa iba. Tandaan natin yung isang last time nag-preach si Pastor George, wala siya dito kasi kanina umaga na ko siya . Pero ang preaching niya ay tungkol sa pagbibigay, di ba? Ilang linggo nakalipas. At ang pagbibigay na iyon ay bahagi ng isang pagiging konektado sa ibang mga simbahan upang tulungan sila at hikayatin sila. Sa kaso ng 1 Corinthians chapter 16, di ba, nasa verse 1 to 4 yun, tinutulungan ni Pablo ang simbahan ng Jerusalem. Ngayon, gaano sila kakonektado nun? Si Pablo nagsusulat sa mga taga-Korinto para sa mga Kristiyano sa Jerusalem mula sa Efeso. Ganon sila kakonektado. Paul was writing to Corinth for the Jerusalem church from the Ephesian church. Obviously, hindi naman yun yung only problema ng Book of Corinth, di ba? Not the only reason why he wrote. Maraming issue si Corinthian church. Ngunit ang puntong itinutulak ko po sa inyo ay ang kanilang solidaridad o solidarity sa gitna ng mga unang mananampalataya. Kung tinitignan po natin ang verse 19, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Stop right there. Ang pagkakaisa ang nakikita natin. Kung gusto nyo ng isang outline, makikita natin greetings from other churches, greetings from other friends, greet one another, and then greetings from the Apostle Paul. Dito nakikita natin yung pagbati mula sa ibang iglesia. Sabi dito, the Church of Asia greets you. Binabati kayo ng mga ibang iglesia sa Asia. Ano nga yung mga iglesyang yun? Makikita po natin yun sa Revelation chapter 2, Pahayag chapter 2 and 3. Diba? Yung 7 churches, yung circular ni Apostle John. Yung may mention siya sa Book of Colossians. Minimension yung Laodicea, yung Hierapolis, naalala natin yung Smyrna, Thyatira. Ito yung mga iglesia na maliliit siguro sa panahon ni Pablo at saka ni Juan kung saan bumabati sa Corinthian church. Remember, it was a circular letter, di ba? Yung sa Revelation. Sabi nga dito sa Gawa chapter 10, 19 verse 10, at ito'y nagpatuloy sa loob ng 2 taon, itong gawain ni Pablo, kaya't ang lahat ng mga naninirahan sa Asia ay nakarinig ng salita ng Panginoon at mga Hudyo at gayon din ang mga Grego, the Greeks and both Jews, marami nakarinig. Hindi lahat na-convert. Many were converted to Christianity. Ngunit habang binabasa ko itong first verse natin sa chapter 16 verse 19 ng Corinthians, ang tinatanong ko, bakit Lord,
sa aking study, people who have never met each other send greetings to another church 505 kilometers away. Bagamat hindi pa nagkikita ang dalawang simbahan ito, ang tanging katotohanan na alam ng mga Kristiyano ito mula sa Asia Minor na may mga mananampalataya sa kabila ng dagat ay sapat na para sila ay mapasigla at ma-encourage at nais pasiglahin ang mga nasa Corinto sa Macedonia, sa Greece. Okay, nakikita niyo yun? Hindi pa naman nakikita si Church of Ephesus and Church of Corinth. Narinig lang ng mga taga-Epeso ang kwento ni Pablo habang nandun siya. Sinusulatan niya yung mga taga-Corinto. Sabi niya, tulungan natin yung mga taga-Jerusalem, South. At galing siya nandun sa taga-Epeso. Ganon ka-konektado. Marinig lang ng mga tao, uy, may church doon. Wow, you send our greetings. Batiin mo sila para sa amin. Kasi tuwan-tuwa kami makarinig ng ibang iglesia, maging charismatic man yan. Naalala natin yung mga problema ng Corinthian church. Mga charismatic church man yan, pero tunay si Kristo sa kanila, batiin mo para sa amin. Ngayon mga kapatid, imagine po natin kung tayo lang ang tama. Kung GFC lang sa buong mundo ang tama. Ang hirap ng buhay natin. Diba? Walang taga-check kung anong sinasabi ko dito, kung tama o mali. Just think about how difficult it was to exist. Paano tayo mag-interpret ng scripture? Wala tayong katulong. Wala tayong church history to guide us. Alam naman po natin, hindi naman church history ang ating final authority, but we use history para gabay kung paano tayo magkaroon ng kaayusan sa isang iglesia. Tiyak, mga magagawa din po natin ng maraming beses ang mga pagkakamali na ginagawa ng mga dating iglesia, unang simbahan. Buti ngayon, nababasa na natin, ay, ito nangyari, oh. Ay, isa lang ang elder doon, oh. Ay, isa lang ang boss, oh. So, anong nangyari? Eh, di lahat ng sa kanyang opinion na ano siya sa power, hindi na. Kokorek na natin yan. Meron ng elders ang Grace Fellowship Church at tumitingin po, alam po natin, mga ibang elders in training, nandyan na. Dahil yun yung nakita natin na disenyo ng ating Panginoon. And thankfully, Grace Fellowship Church exists as part of the Universal and Apostolic Church. Hindi lang po tayo ang tama. We're not the only church that is right. Ang dami pong ibang iglesia dyan na may connection sa atin. Maari po itong parang network, pero parang ayoko gamitin network kasi parang networking na just to use some connection, it might pay off for me in the future. Hindi eh. Itong connection na to ay mas malalim sa mga iglesia eh. Ito ang isang masasabi natin, pagkakaisa natin kay Kristo na nagbibigay rason kung bakit ang mga iglesyang napakalayo ay gustong mag-encourage sa isa't isa. The churches of Asia Minor greet you, although most have never met you. Tiyak na narinig nila itong Korinto, tinanggap yung salita ng Diyos. Wow, praise God. Batiin mo sila para sa amin. To greet means to, sa Greek, ang to greet is aspazomai. It means to welcome. It means to embrace. It means to salute. It means to wish well. Kailangan po taglayin ang parehong saloobin natin sa mga ibang simbahan. We wish them well. Sa katunayan, kadalasan ay tinataas natin ang mga panalangin ng ibang mga local na simbahan. Mga nagpapadala po sa akin, puro mga reels ng mga kawawang churches sa ibang bansa. Naaalala po natin at pinapanalangin po natin sila na maging maayos sila. We wish them well. O kahit na yung dati nating church na iniwan po natin, we wish them well. May iba tayong mga kasamahan dito na iniwan po tayo. We continue to wish them well. Minsan, may mga nasasabi po kami bilang elder na masasakit tungkol sa ibang mga iglesia at kung may sumobra po sa amin, kung sumobra po ako, patawarin niyo po ako.
But that's not the way it is supposed to be. Hindi naman natin ginagamit yung pulpit. Minsan nag-uusap tayo, sasabihin ko, hindi ko gusto yung preaching dyan, ganyan, etc. Minsan nanggagaling yun sa mga kamalian na turo at kailangan nating i-correct yung ating sarili, at least within ourselves. Pero ang punto ko dito is, ang mahalagang bagay is, dapat magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga simbahan, tulad ng nakikita natin sa first century. Ito nangyayari. Ngayon, mga kapatid, hindi natin sinasabing, we're not speaking about heretical churches or apostate churches o kulto. Diba, may mga nagpapadala sa akin ng mga reels na sinasabi na kung yung community sa States, yung mga LGBT, okay lang daw, approve daw si Lord doon. Siyempre, hindi natin wini-welcome yun. Hindi natin, we are not greeting them as well. From a local standpoint, makikita natin, yung ibang mga, minsan may kapitbahay ako napakabait. Ang problema, wala silang Holy Trinity. Tao lang daw si Jesus. Alam mo naman kung ano yung apostate or klaseng church na yun. Malakas sila sa politika, pero minsan ang babait nila eh. But we do not send our greetings to them. We send our greetings to those who are true churches and at the very minimum preach salvation by grace through Christ alone, in faith alone. Ngunit dapat tayo maging quote-unquote well-wishers sa lahat ng tunay na simbahan dahil sabi nga ng dating camp natin, we are gospel people. Ang pangalawang greeting ay galing sa mga kaibigan, pagbati mula sa mga kaibigan. Sabi dito, si Aquila and Prisca greet you heartily in the Lord with the church that is in their house. Enter Aquila and Priscilla. Ang dalawang ito ay kabilang sa mga kasama ni Pablo na kapwa Hudyo din, na sila'y tent maker din, gumagawa ng tolda tulad ni Pablo. Makikita natin sa Acts chapter 18, verse 18, sabi dito, ngunit si Pablo ay nanatili pa ng ilang araw, pagkatapos ay nagpaalam na sa mga kapatid at buhat do'y naglakbay patungo sa Syria. At kasama niya sina Priscilla at Aquila. Pagkatapos ay sinamahan nila si Pablo sa Efeso, kung saan dinala nila si Apollos, hindi ko na babasahin lahat, kay Kristo at kung saan sila ay naroroon sa unang panahon. And during this time na nagsusulat si Pablo, sa Corinth, nandun si Aquila and Priscilla. Maya-maya, mababasa po natin sa Roma na nandun na naman sila. Kung saan mayroon silang isa pang bahay na simbahan. Sabi dito sa Romans chapter 16, verses 3 to 5. Batiin niyo si Priscilla at si Aquila na ang aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang leeg para sa aking buhay. Sa kanila ay hindi lamang ako nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Batiin niyo din ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. So 3 places. Ephesus, itong si Priscilla at Aquila, may house church. Sa Corinth, kasama siya sa pagbuo ng church. Ngayon, ito na naman, nandun na naman, in the future, nandun sila sa Rome, meron na naman silang iglesia na nasa kanilang bahay. So, kung nasaan man lang sila, meron silang ino-open nila yung bahay nila. At natural lang, para sa dalawang ito, si Aquila at saka si Prisca or si Priscilla, na magpadala ng mga pagbati dahil sila yung nagtatag eh. Sila yung mga unang members ng simbahan ng Corinth. At kasama nila si Pablo. At kung saan man sila pumunta, Corinth, Ephesus, Rome, ay sila'y binubuksan ng kanilang bahay para sa mga kapatiran. Alam mo mga kapatid, kadalasan pag naglalagay na po tayo ng mga pangalan, humihinto ito maging conceptual lang, parang nababasa mo lang. At ito'y nagiging historical, nagiging makasaysayan. At ipinapaalala natin sa ating sarili na ang pagpapatuloy na mayroon tayo mula kay Pablo, mula kay Priscilla at Aquila at kay Apollos, sa kanila hanggang sa atin.
Alam po natin, nangako po si Jesus. Sabi niya, I will build my church. Paano niya gagawin yun? Paano niya gagawin yun? Sa pamamagitan ng mga gawain ng mga tulad ni Priscilla at Aquila. Isang modelong mag-asawa na mayaman. Ngunit kung nandito kayo last week, addict din sila. According to Doc Rico, Pastor Rico, sa paglilingkod sa kanilang iglesia. Di ba? Addict ang ginamit eh. They were addicted to serving. At isinulong nila ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanilang bahay para sa mga kapatiran. Sa Corinto ay tinanggap nila unang-una si Pablo sa kanilang tahanan. Sa Epeso, maging sa Roma, ay nababasa natin may simbahan sila sa kanilang tahanan. Ang mga taong ito ay maaari mong idagdag sa Hebrews chapter 11 sa people of faith. At dapat din po silang magbigay ng inspirasyon po sa atin na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Kailangan natin ipagpatuloy po ito. Sabi ni Lord Jesus, and upon this rock I will build my church. Paano? Magic? Hindi eh. This is the way they built their church. One household at a time. Dapat din ito magpaalala sa atin ng ating ang historicity or pagiging makasaysayan. Marami naman English sa inyo ngayon, di ba? Na kung saan tayo nanggaling. Hindi tayo nagmula sa isang sekta na 10 years ago lang nag-start na magkakaroon po tayo ng 10-year anniversary. Hindi po. Although we will celebrate on March 30, sa taas, isang service lang, Tagalog at English, kasi hindi tayo kasya dito. Mark your calendars. Hindi po yun yung simula ng Christianity. Ito ay ang pananampalataya, the faith. Once for all, delivered to the saints. Ang ating ay isang pamana na bumabalik sa katulad nila Pablo, nila Apolos, nila Priscilla at Aquila, kung saan, kahit yung mga apostol, kung saan sila nagsimula. At tayo ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Minsan nakikita natin yung continuity, yung historicity. Hindi po tayo parang bula, GFC, na biglang nag-isip-isip yung limang lalaking, tara, gawa tayong church. O sige, tara. O ikaw ano? O ano ka? Ano ambag mo? O sa bahay ka muna. Hindi ganun. Atin ay nanggagaling dito. Kaya nga hanggang ngayon, ito pa rin pinag-aaralan natin, 6 na verse, 1 oras. Dahil gusto natin makita kung ano sinabi nila sa atin. Ang pananampalataya, the faith. So may greeting sila galing sa iglesia sa Asia, may greeting sa mga kaibigan, galing sa kaibigan. At ang pangatlo, sabi nito ni Pablo, pagbati sa isa't isa, all the brethren greet you, greet one another with a holy kiss. And ang point natin dito is yung pagkakasundo sa isa't isa. Sabi ko nga kanina, ang harmony, pag kumakanta, di ba minsan may high voice, may low voice, mamaya kakanta tayo ng Gloria Patri, may mag-second voice, third voice, pero yung mga simple lang, huwag na kayong mag-eksperimento. Yung harmony, kung hindi natin kaya, doon lang tayo sa kaya natin musical notes. Pero ang harmony is yung kombinasyon ng isang magandang mataas na boses, may alto, may falsetto, at maganda to pakinggan in the musical world. And that's what we need in the church. Harmony. Meaning, hindi tayo pare-parehas, hindi tayo lahat like-minded men, meron iba yung gusto, meron iba yung gusto, like-minded lang tayo sa scripture, pero not anything else. Di ba? Pero may harmony tayo. At ito ang kailangan sa pagtatayo ng isang malusog na lokal na simbahan. Yung, mga kapatid, yung the God, the Bible, and me. Wala yun sa time ni Apostle Paul. So it isn't my faith. It isn't my Bible and my God, and bahala na kayo.
Wala naman silang sariling Bible nung panahon ni Pablo. Hindi pwede yung, it's just you and me against the world, Lord. Pahala na. Kaya ko yan. Pipilitin ko yan para sa'yo. Hindi po eh. Lahat po ay konektado sa pamamagitan ng mga simbahan at konektado din sa isa't isa sa lokal na simbahan. No one attended an online church service at the time of the Apostle Paul, as if that counted. Pasensya na sa mga nakiki-online. Pinapasabi sa akin ng pastor ko si George Ngan, wala siya dito. Kanina sinabi ko rin yon. Ngunit hindi kakabahagi ng lokal na simbahan. By the way, bakit po natin nilalagay online ang PDF, ang Tagalog Bible Study? Yun ay supplements lang. These are all supplements. Supplementary. At hindi ito yung pangunahing bagay na ginagawa po natin dito. Alam mo, tinuturing nga ng mga theologians na kapag magiging bahagi ka lang ng kongregasyon kapag naging miyembro ka ng simbahan. Or, yung ibang church, kahit man magkaroon kayo ng fellowship sa Lord's Supper. That's the only time in church history na masasabi mo member ka. You are part when you partake together of the Lord's Supper. You cannot do that online. You cannot greet a holy kiss online. Virtual lang yun. Membership meeting mamaya, mga kapatid. So here, si Paul admonishes or nagpapaalala sa church to greet one another with a holy kiss. We may say that greetings with a kiss was cultural at the time of the Jews, of the Apostle Paul. Tama. Yung practice, yung ginagawa nila of kissing pagdating at pag-alis, yun ay isang general custom sa panahon ni Paul. Di ba? Minsan pag may nakikita ka, I don't know, in other cultures, if you go to Middle East or Europe, hindi lang kagaya natin yung beso, hello, malayo pa lang, nakaganon ka na, di ba? Pag mga Pilipino eh. Pero in the Middle East, in the culture, 3 beses yan. 1, 2, 3. Minsan nagkakamali ka, lalaki din yung, uy, di ba? So, it was something cultural. Ang paghahalik nung araw. By the way, men would kiss the women. Men would kiss the men and women would kiss the women dun sa kanilang kultura. Pero tinan mo yung utos ni Pablo. Napakasimple lang. Kasi kuha nila kung ano yun eh. Ang katotohanan ay nagbibigay lamang ng isang simpleng utos na greet each other with a holy kiss na walang anumang kasamang paliwanan na nagpapakita na ito'y laganap or something they did already na kaugalian nung panahon ni Apostol Pablo. Dinadagdag na nga lang ni Pablo yung salitang banal na halik para mapapanatili ng mga wastong motibo habang isinasagawa ang pagbabati. For others, when we see our old friends, yung mga kabatchmate mo, mga kaibigan mo sa college, may tinatawag tayong beso. Di ba? Simply an expression of friendship and goodwill. Oy, kamusta ka na? Oh. Pag lalaki, fist bump, shake hands, shoulder bump. Pagdating sa basketball, marami, around the world, up, 3 points, underhook, boom. Di ba? Nakikita natin, ang hahaba na ng greetings. Di ba? Sa start, it's just a sign of unity and solidarity. That's the world. Ngunit sa mga Kristiyano, itong holy kiss ay nagkaroon ito ng mas malalim na kahulugan. Ito ay sumasagisag ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa ng mga Kristiyano sa simbahan ni Hesukristo. Ang halik ay nagpapahayag din lamang ng hindi lang ng pagkakaibigan at pagmamahal, ngunit mas partikular yung nagpagkakasundo at kapayapaan between the brethren.
In fact, the kiss exchange between the believers, ang tawag nila doon is ang halik ng kapayapaan or the kiss of peace. Bigyan ko kayo ng mga example. Sa Genesis chapter 33, tandaan natin si Jacob and Esau, takot na takot si Jacob dahil inisahan niya. Ang huling kita nila is decades ago, inisahan ni Jacob si Esau. So ito na yung context. Tumatakbo si Esau upang salubungin siya, niyakap siya, niyapos siya sa leeg, hinagkan at sila ay nag-iyakan. Sa English, fell on his neck and kissed him. To show peace. Sa Lucas chapter 15, sa alibughang anak story, sila ay tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit, habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama. At ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. His father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. A sign of peace. A sign of forgiveness. A sign of solidarity and unity in the local church. Tandaan natin, maalala mo, ang konteksto na ginawa na po natin in the start of 1 Corinthians ay maraming alitan dito sa Corinth. I am for Paul, I am for Apollos, I am for Jesus, I am for Ian Tolentino. Kapatid, yun na lang naaalala namin sa sermon, pasensya. Pero yun ang tagubilin ni Paul. Batiin nyo isa't isa sa halik. Upang palakasin ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang unity, ang pagkakaisa sa loob ng lokal na kongregasyon. Para sa atin today, culturally, what do? We greet one another. Not necessarily with a holy kiss, sometimes with a fist bump, sometimes with a shake of hands, sometimes with a beso. Pero marahil sa sarili nating paraan ay dapat, para sa akin, binabati natin ng isa't isa. Hindi basta pumapasok ka na lang dito at lumalabas ka dyan na hindi namin kayo nakikita. Ayaw po namin nun. Mega church vibes po yun. Unahan sa parking, palabas. Unahan sa mga restaurant, baka mawalan ako ng upuan sa ano restaurant yun, yung Chinese? Sa Manhan, thank you. Lagi kayong kumakain dun. Unahan sa Manhan, maganda pwesto doon. Hindi. At the same time, ayaw din naman natin mapilitan kayo. Sige na, sabi ni Kuya Peter, oh bro, lahat kayo. We want it to be organic, na nanggagaling sa puso po natin na ayaw natin pilitin kayong gawin isang bagay na hindi mo pa pinaniniwalaan. We want it to be organic. But, tulad ni Apostol Pablo, pinapayuhan ko kayo ng batiin ng isa't isa dahil meron tayong lahat na kapayapaan na nauukol sa Panginoon. Old Testament, it was a shalom. When you see another Jewish guy and you're Jewish, you say shalom, which means peace. Sa panahon ni Kristo, sabi ni Pablo, greet one another with a holy kiss. And then we go to verse 21. Sabi dito, ang paalala at pag-ibig at biyaya at ang greeting at ang pagbati ni Pablo. Sabi sa verse 21, akong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito sa aking sariling kamay. Ang lahat ng buong 1 Corinthians chapter 16, 1 to 15, ay dinidikta maliban sa huling bahagi kung saan kadalasan ay hinahayaan ng amanuensis o yung taga-sulat, ang original na author na magsulat ng kanyang sariling mga kamay. Ano sinasabi mo, Kuya Peter? Meron siyang parang secretary kung saan buong sulat ay sinusulat ng secretary yan. Hindi natin kilala kung sino po yan, ngunit itong huling bahagi, sabi ni Pablo, akong si Pablo ang sumusulot ng pagbating ito sa aking sariling kamay. Pagdating ng verse 21 to verse 24, it's in the hands of the Apostle Paul. He's the one who's
writing it with his own hands. Ito'y isang patunay na talagang ang apostol ang sumulat ng sulat, ng liham na ito. Parang para kang presidente, nagpagawa ka ng sulat, tapos yung sulat may note, nonotan mo na lang under that, approved, tapos PVM, hindi naman siguro, GLN, George L. Ngan, President, fine line, etc., etc. Diba? So, ganun din po ito sa dulo. Paalala rin po ito sa otoridad ni Pablo kasi ang dami niya sinabing masasakit eh. Paalala rin sa authority ni Pablo, the apostle. At this is also proof for us that until today, yung binabasa natin sulat, galing sa apostle. Tumatatak po sa atin to. So, apostolic church po tayo. Because the writings of the apostle, we take verse by verse, word by word, and we apply it to our lives. Brethren, hindi ang Roman Catholics ang may heritage o may pamana po. Ang evangelical church na nagbabasa nito at tinutotoo po natin ang kanilang iniwan until today, we are the ones who have this heritage. Tandaan natin, ang isang sulat ni Pablo, ang postal service wala pa nung araw. Ay, alam mo gaano kagastos magpadala ng isang sulat mula sa panahon ni Pablo, mula sa Epeso, hanggang sa Korinto. May nakita akong book na pamagat, Paul and the Giants of Philosophy. At one of their authors, I'm not so sure about this man's Christianity, but he was a historian, and his name is Randolph Richards. Kinalculate niya yung cost of writing. Yung papel nung araw, napakamahal. Yung ink nung araw, napakamahal. Magpadala man, kailangan kakilala mo yung magpapadalahan mo. So the cost of Paul to incur was great. For the short letter of Philemon, it cost him $100. But for a long letter like Romans with approximately 34,000 characters, or for Romans saka 1 Corinthians, medyo magkapare-parehas yung length. It cost the Apostle, if it was going to be converted today, $2,275. And what we want to note is yung kaugalian or yung attitude ni Paul and the cost he had to deal with. It is noteworthy. Alam niyo po kung gaano kalayo yung Corinth to Ephesus at meron yata si Erning ipapakita sa inyo. Dagat ang dadaanan, 505 kilometers away. In the time na wala pang electronics, wala pang gas engines whatsoever, all they had was sailboats and good sandals. Ang perang ginugol ni Paul upang makipag-ugnayan lang siya sa iglesia ng Korinto para lang sawayin sila ay napakamahal. At yun po ang gusto ko makita po ninyo. Verse 22. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya. Maranatha. Oh, weird, di ba? Accursed, anathema, Maranatha. Ano yun? Habang binabati niya ang simbahan sa Korinto, binabalaan din po niya tungkol sa mga nalalapit na paghuhukom sa mga hindi pa rin mananampalataya. Kuya Peter, akala ko ito'y isang mapagmahal na pag-alala. Bakit si Pablo ay gumagamit ng sumpa? Sumpain siya, di ba? Iyon ay dahil gusto ni Pablo na tiyakin nila kung sino ang mananampalataya sa hindi pa mananampalataya. Naalala po natin ang matigas niyang sulat, yung
siga niyang sulat, sa paninindigan niya simula sa kanyang liham sa Galatians. Sabi dito sa Galatians chapter 1 verse 9, gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, na ay hayaan siyang sumpain. Anathema. Konteksto ng Galatia, sabi nila, kailangan daw Jesus plus works. Jesus plus some of the Old Testament things. Jesus plus circumcision. Anathema ka. Dito ang konteksto ay isang kakulangan ng pag-ibig para kay Jesus. Anathema ka rin. Minsan tinitignan lang po natin sa Galatians Pero tignan natin yung loving rebuke ni Paul na sinasabi dito, kung ang sino man ay hindi umibig sa Panginoon, ay sumpain siya. Alam natin sa Galatians chapter 1 verse 9, we know that as very prominent. But in the same weight, Paul is saying, sino man hindi umiibig, if you do not love the Lord, you are accursed. Maranatha means He's coming back soon. Beware. Judgment is coming. Maranatha, we know, is a apocalyptic prayer. Come, Lord Jesus. But Paul is using it here para sa isang babala. Malapit na dumating ang Panginoon. Maranatha. But you will be accursed kapag hindi kayo nagpapakita ng pagmamahal kay Jesus. At sa halip na pwedeng gawin ni Paul dito, you follow my instructions in this letter. Hindi niya ginawa yun Sabi niya, pwede niya sabihin, sundin niyo ako sa pagtanggap nitong liham Sabi niya, hindi. Pag-ibig sa Panginoon. Isang pagtukoy sa Shema. So, Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 6. It's as simple as this. If you love me, obey my commandments. So from anathema to maranatha. Weird. Ngunit kung ano ang nakukuha natin dito in this eschatological prayer is that, ay sinasabi ko, ito'y isang babala ng Panginoon na tinatanggihan nila. Kumbaga, sinasabi po natin dito, kung hindi mo mahal ang Panginoon, ikaw ay isinusumpa. Tandaan mo, malapit nang dumating si Lord. At maghahatol po siya sa inyo kung hindi nyo siya mahal. Ang unang Korinto chapter 15 verse 24 sabi dito, pagkatapos ay darating ang wakas kapag kanyang ibinigay ang kaharian ng Diyos Ama. Pagkatapos na lipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, destroying every rule and every authority and power. Hindi pa tayo natatapos doon. Kasi ang verse 23 and 24, ang pag-ibig at biyaya mula sa punot dulo. Nasabi dito, ang biyaya ng Panginoon Hesukristo ay sumainyo nawa. Ang aking pag-ibig kay Kristo ay sumainyong nawang lahat. Alam mo yung verse 23, pag tinitignan nyo, that's how Paul would usually end his epistles. It's in most of his epistles, his letters, ang biyaya, ang Panginoon Jesus, at ang tatanggap. Diba? Biyaya, Panginoon, at kayo. Ang biyaya ng Diyos, ang biyaya, the grace, sino nagbibigay? Ang Panginoon. Sino recipient? Kayo. Ngunit dito ay nagdagdag siya ng isang pangungusap na nagtitiyak sa simbahan ng kanyang pagmamahal sa kanila. Maaaring gusto niyang palambutin yung sinabi niya sa verse 22, na medyo masasakit na salita, dahil ginamit niya ang pagsumpa at paghatol sa kanila. So ini-end niya sa sinasabing, ang aking pag-ibig kay Kristo ay sumainyo nawang lahat. In other words, it's an assurance of His love. And by the way, even in verse 22, to write the way Paul does,
it does not mean He loves them less. It only means He loves them more. Because binabalaan po niya ang mga kanyang minamahal. Si Pablo, he dealt so plainly with the Corinthians. Sinasabi ang sa kanilang mga pagkakamali. Minsan may kabagsikan. Ngunit siya ay nagwawakas sa pag-ibig na may expression ng kanyang pag-ibig sa kanilang alaala kay Kristo. At yun ang ating pagtatapos. Pag-ibig ang pinagtapos ni Pablo. Paano tayo tatapos? Paano natin tatapusin itong napakagandang, napaka-beautiful epistle of 1 Corinthians? Bigyan ko kayo ng 4 pamamaraan. Unang-una, tinatapos natin na may pananabik sa susunod na kabanata, which is 2 Corinthians. Right now, of course, hindi na natin sinasabing yung 1 Corinthians, isang tabi na natin yan. Hindi. Kasama po natin yan. But we anticipate 2 Corinthians. Secondly, nagtatapos din tayo sa pasasalamat. Your elders are so thankful. Lubos ang pasasalamat namin. At pinagpala na tayo, dumaan tayo sa series na ito. Siyempre, hindi naman natin lubusan na natalakay lahat ng pwedeng at mayroon sabihin dito. Marami pa tayong matututunan, pero alam naman natin, pag nagbasa po tayo ng Bible, every time you read, something new comes out. Something God reveals to you again and again na hindi mo nakita the first time. If you read the Bible, it's like that. And patuloy magpapahayag ang Diyos sa atin tuwing tayo magbabasa ng 1 Corinthians. So we do it, we are so thankful. Pangatlo, pwede natin maunawaan na hindi lang tayo nag-iisa. GFC is not the lone church. Ito'y marami po tayong kasamang ibang simbahan. At ang ating pananampalatayang ibinabahagi din ng marami. We are part of the universal church. Hindi tayo nag-iisa sa mundo. At nabibilang lang po tayo isa sa mahabang linya ng mga nagsaksi sa iba't ibang panahon. Ngunit pare-pareho ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Si Aquila at si Priscilla, grabe, di ba? Nasulat sila sa Bible, ngunit ang gawain lang nila, pasok kayo. Ito kayo sa church. Punta kayo dito. Galing. And finally, katulad ni Pablo, maaari po tayo matapos sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay ang sumasaklaw sa buong sulat. Tandaan natin yung mga issue, di ba? Nung unang first 2 chapters, ang wisdom from the world rather than the wisdom from God, ang inuunan nila. That is not to love the Lord. Ang magkaroon ng mga paksyon sa simbahan is not loving. Ang mamuhay sa immoralidad in chapter 5 is not to love the Lord. Ang dumalo sa mga piging ng mga Diyos-Diyosan, chapter 7 and 8, at magkaroon ng mga pagtatalo at paghahabla sa mga kapatid, di ba? It's not to love the Lord. It's not loving. Ang pagdiriwang ng banal na hapunan na hindi karapat-dapat is not loving. Ang paggamit ng mga espiritual na kaloob sa chapter 12 to 14 para sa sarili at para sa sariling kapakinabangan at hindi para sa mga kapatiran is not loving. Ang hindi pagsunod sa Kanya ay kawalan ng pagmamahal sa Panginoon. Ang pagtatanggi sa Kanya sa ganitong paraan ay ilalagay po tayo sa parehas na sumpa kagaya ng sa verse 22. If we do not love the Lord, then we are accursed. Maranatha. 1 Corinthians chapter 13 verse 7, love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. At gaya ni Pablo, naway ang ating pag-ibig ay mapasa lahat na kay Kristo Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagtatapos ng 1 Corinthians. We thank you for guiding us, and we thank you for this book.
We pray that it might be, we might continue to go back to it for partly a manual for what we have to do in the church and in our lives, but partly also for an encouragement, and partly also to see the historicity, Father God, of these people, and that we are in the lineage of faith in you. We thank you. In Christ's name, amen. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan chapter 15, simula sa verse 8, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Mga minamahal na kapatid, ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon ay ang manatili sa kanyang pag-ibig at pagkakaroon ng tunay na kaligayahan. At makikita natin ang mga utos na ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa lahat ng oras, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang anyo, para mahalin ang isa't isa at ang ating kapwa, to love one another and our neighbors. Tayo po ay tumayo bilang pagtugon, ating awitin, Come All Christians Be Committed. Christians be committed to the service of the Lord. Make your lives for Him more fitted. Tune your hearts with one accord. Come into His courts with gladness. Each a sacred vows renew. Turn away from sin and sadness. Be transformed with life anew. Of your time and talents given, they are gifts from God above, to be used by Christians freely to proclaim His wondrous love. Come again to serve the Savior, tithes and offerings with you bring. In your work with Him find favor, and with joy His praises sing. God's command to love each other is required of everyone, showing mercy to each other mirrors His redeeming Son. In compassion He has given of His love that is divine. On the cross sins were forgiven, joy and peace are fully thine. Come in praise and adoration, all who on Christ's name believe. Worship Him with consecration, grace and love will you receive.
For His grace, give Him the glory, for the Spirit and the Word, and repeat the gospel story till the world His name is heard. Marami po tayong announcements, like always. Haba, oh. Tayo lang kayo dyan, ha? Hindi po tayo tapos. 3:30, Members Assembly in Right Hand of Fellowship. GFC members come in fellowship with us. Tagalog Online Bible Study this coming Thursday via Zoom. Yan yung supplement na pinag-uusapan po natin, Titus chapter 1, verses 5 to 9. Golden Ladies Bible Study, Friday, February 28. Dito po, face-to-face, GFC Center. Women of Grace this Saturday, March 1, 9 a.m., live here at the GFC Center. Invite your female family and friends. Youth Bible Study, Saturday, March 1 at 3 p.m., live here at the GFC Center. Please invite your youth, family, and friends. And Men of the Word, pakipakita nga yung ano nangyari. Sino nandito yesterday? Wow, praise God. Thank you, Doc Pastor Rico, for heading this and all the guys who've been there. Yan. O, kita mo? Oh, very nice time yesterday. And coming up is the next one, is a 4-part mini conference series called The Sins We Excuse, Breaking the Chains of Hidden Struggles, starting on March 22, Saturday, 8 a.m. to 12 noon. The sins that the series will tackle are there in the poster, hiding in plain sight. Between the words of the headlines, white lies, sin of passiveness, laziness, self-reliance, loving the world, harshness, lust, ungratefulness, prayerlessness, and culture compromise. Lagot kayo. This is a conference series open to all men. So please register early with Ernie or Ayan at the back after the service and pray and make plans to invite your family and friends. Again, it starts on March 22. All right. Not yet. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon Diyos, sa aming narinig at sa pagsasara namin sa book of 1 Corinthians. We thank you. Lahat po ng aming pangangailangan, Lord, isustain nyo nga po kami this coming week. Bigyan nyo nga kami ng pagkakataon na gaya ng kinanta namin to tell of the gospel story to others, Father God. We know we love this church, but we have to go out of it and share what we know and we learn about you, O Jesus. And Lord, today we've learned about so many things about the brethren in the Old and New Testament, especially in the 1 Corinthians book. But right now, we just want to put you at the center of our faith. That we remind ourselves, this is not a fraternity. It's not a group of people who just want to have things in common. We all have that faith in you, the object of our faith, Jesus. And we place you on your throne where you belong in our hearts. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday.